Nakaalis na ang bagyong Bising pero hindi nagpapakampante ang mga ahensya. Inaasahan kasing dadami pa ang mga bagyong papasok sa bansa ngayong taon. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon, live mula sa Marikina City. Paulo, anong mga paghahanda ang ginagawa ngayong bagyo season na naman? Ako, Willard, maraming ginagawang paghahanda, pero batay sa taya ng Pag-asa, mula 11 hanggang 19 na bagyo pa ang inaasahang darating sa bansa. And speaking of paghahanda, wala mang bagyo. Ang pinaghahandaan nila ngayon ay yung posibleng maging epekto ng malakas na ulan at ng habagat. Halos 100,000 katao ang apektado ng mga pag-ulang pinalakas ni Bagyong Bising sa Ilocania, Central Luzon at sa Batanes. Sa panayam ng It's a Beautiful Day ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Civil Defense Officer in Charge Rafi Alejandro na ang mga epekto ng masamang panahon ang masusi nilang binabantayan sa ngayon. Possible po na magkaroon pa rin ng prolonged monsoon rains sa Ilocos Region and CAR, today and tomorrow. And then, of course, pag nagkaroon tayo ng maximum rainfall accumulation, posibleng magkaroon ng landslides or flooding sa areas ng Northern Luzon. Wala namang napaulat na nasawi o nawawala bunsod ng bagyo, pero 38 lugar ang binaha sa buong Luzon, tulad na lamang sa lungsod ng Malabon, na may mangilan-ngilang lugar na may kalahati hanggang 1 gulong panglalim ng baha. Nagsuspindi rin ang klase sa buong lungsod dahil sa baha. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang paghahanda ng mga otoridad. Ang Department of Agriculture, todo handa na sakaling may mga tanimang masalanta ng mga malalakas na pag-ulan. Nakahanda na ang mga binhi, pataba at ang kanilang Quick Response Fund. Sa ngayon daw kasi, nakatulong ang pag-ulan sa panahon ng taniman. Pero makakasama na raw sa mga anihan ang buhos ng ulan pagpasok ng harvest season, na kadalasang nangyayari habang papatapos na ang taon. Initial maganda yung ulan. Ngayon, napupuno yung mga dams. Pangalawa, wala man tayo nakikita na malawakang pagbaha. So, beneficial pa para sa... Kasi ngayon taniman kailangan i-flood yung mga taniman natin. Ang mahirap kasi pag harvest season tsaka kababaha. Nasa 3 billion pesos namang halaga ng relief goods at iba pang ayuda ang hinahanda naman ng DSWD. Nito lamang weekend, hinatira ng ahensya ng ayuda ang halos 800 pamilyang nasalanta ng habagat sa Zamboanga City. Nagsuspinde naman ng klase ang ilang lugar sa Luzon, tulad ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, Lingayen, Sual, Binmaley, Basista at Umingan sa Pangasinan at ang mga bayan ng Palawig at Masinloc sa Zambales. Willard, inaasahan pa rin ang malalakas na ulan sa Ilocos provinces habang nasa Taiwan si Bagyong Bising na may international name na Danas. Asahan pa rin daw ang malalakas na bugso ng hangin sa Ilocos Region, Cagayan, Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Quezon Province, Occidental Mindoro, Romblon at Palawan. Batay naman sa 3-day weather outlook ng Pag-asa na inilabas kaninang alas 5 ng hapon, pananatiling maulan ang weather sa nalalabing workdays dito sa Metro Manila, gayon din sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, Willard, may namamataang dalawang tropical cyclone-like vortex ang Pag-asa mula July 7 hanggang July 13. Gayon din from July 14 hanggang July 20. Pero sa ngayon, maliit pa ang tsansa ng mga ito na mamuo bilang bagyo. Samantala dito nga sa Marikina, wala pang 12 meters ang level ng tubig dito sa Marikina River at ilang araw na rin pinapaayos ni Marikina City Mayor Maan Sodoro ang mga drainage at kanal sa lungsod. Itong Marikina kasi, Willard, alam mo talagang marami yung kaumat matindi yung kanilang pinagdadaanan pagdating sa mga malalakas na bagyo at ulan, tulad na lamang ng Bagyong Ondoy noong 2009 at ang Ulysses noong 2022. Kaya naman itong lungsod na Marikina, todo na rin ang paghahanda ngayong paparating na ang mga bagyo at ang malalakas na pag-ulan. Balik sa iyo, Willard. Alright, maraming salamat sa iyo, Paulo Barcelon, nag-ulat live mula sa Marikina City.